Amen. Good evening po sa bawat isa. Alam ko po na masaya po tayong lahat dahil meron naman po tayong pagkakataon na maglingkod po sa atin pong Panginoong Diyos. And every time na nandito po tayo sa atin pong bahay-sambahan, nawa po, lagi po tayong meron po tayo laging galak na may papakita po natin sa Panginoon na Panginoon, masaya po kami na nandito po kami at naglilingkod po kami sa inyo. Sige po, without further ado, good evening po sa mga kasama po natin online and mga kasama po nandito po sa ating church auditorium, atin pong bishop, lagi po natin siyang pag-pray. Siya po ay nasa Cebu po ngayon if I'm not mistaken. So let's always pray for him and his ministries. Without further ado, let us all stand up at atin pong bigasin ang atin pong panawagan sa pagsamba. Sa Roma Kabanata 12, talata 1, ready? Sabay-sabay po tayo, ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po nating bigkasin, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. O ito po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay narito po ngayon sa inyo pong bahay-sambahan upang kayo po ay amin pong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Ama, dalangin ko po na kayo po ang siyang maglinis po at sumiyasat sa amin pong puso. Nawa dakilang Diyos, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasala po namin laban po sa inyo. At nawa dakilang Diyos, maging worthy po kami, Panginoon, na lumapit, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya. Nawa dakilang Diyos, sa oras na ito, mapapurihan namin, Panginoon, ang inyong walang hanggang pangalan. Salamat dakilang Ama sa pagkakataon po na kami po ay makapag-worship po sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, as we worship you. Gabayan niyo po, Panginoon, ang amin pong mga tagapagtugtog, aming pianist, ang orchestra. Gayon din po, Panginoon, ang amin pong media. Kayo po, Panginoon, patuloy pong mag-bless po sa kanila. And also, Panginoon, hawakan niyo po, Panginoon, amin pong internet connection para po yung mga nanonood po sa amin online ay mapayapa din pong makapanood po, Panginoon, sa amin pong service po ngayong gabi. Nawa dakilang Diyos, kayo lamang po ang siyang mapapurihan sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, yan. Amen. And this time, please remain standing. Tayo pong lahat ay magbigay ng papuri sa ating pong Panginoon Diyos as we sing, He keeps me singing. Come on, sing with us. Sing it joyfully. There's sweet in my heart a melody.
Jesus whispers sweet and low, Hear that I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Come on, everyone. Jesus, 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 sweetest name I know. Amen. Come on. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. This word filled my heart with pain. Jesus wept across the broken streets, stirred the sounding chords again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall bring my light to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Good singing. Tayo po ay umawit muli. Awitin po natin our best. And as we sing this song, ayan natin may bigay po natin yung ating pong best sa ating pong ng Diyos. Come on, sing with us. Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Come on, everyone. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. All talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Wait not for men to long, heed not their snot. Winning the smile of God brings its delight. Hiding the good and true, near goes some less. All that we think or do be in the best. Come on. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we in that day find rest its ways, which God has promised those who do their best. For the last time, every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. All talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Amen. And the people of God says, Amen. Arin po tayong umupo. Amen. Salamat po, Pastor Del, sa napakasigla pong pag-aawitan and tunay po na dapat pong ibigay po natin yung best po natin palagi po sa Panginoon dahil deserving po siya ng best po natin. And this time po, dadako po tayo sa atin pong prayer time. Later on po, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na i-open po yung atin pong floor para po sa atin pong mga prayer time. But before that, pag-pray po muna natin, sasabihin ko po muna yung atin pong mga regular na nasa prayer list.
Una na po ang atin pong mahal na Bishop, pag-pray po natin yung kanya pong safe travel and yung safe trip niya po sa Cebu. Alam ko po nandun na po siya and yung mga ministries po niya doon, pag-pray po natin. Kasama niya po dyan si Pastor Mark J, if I'm not mistaken. So, lagi po natin sila ipag-pray, especially yung family din po ni Bishop, si Ma'am Marie, si Sister Sofia, and yung mga kasama niya po sa kanila pong tahanan. Lagi po natin silang ipag-pray. And let's also pray for the daily strength para po sa atin pong Bishop nga sa kanya pong mga ministries, and also sa physical strength and healing po for Dr. Merly Casahe, and healing din po and strength for Bishop Bunar Andaya, and also for physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Ma'am Rosemary Hill. Let's also pray din po sa atin pong resident pastor sa success po ng kanyang mga ministries, and we welcome him back fresh from eating crickets po, ano. So grabe talaga si PNG. Okay, so welcome back PNG. Welcome back sa Philippines. Ayan, makakain ka na ng matitinong pagkain. Ayan, so lagi natin pag-pray yung success ng kanyang ministry sa ni Ma'am Jessica. Lagi natin sila ipag-pray and good health as well para po sa kanila. And let's also pray for the workers and the leaders of this church, sa atin pong mga pastoral staff, sa atin pong mga preachers, sa atin pong mga deacons, and sa atin pong mga workers. Let us always pray for them. Let's also pray din po sa mga ministries po ng atin pong church. Una na po dyan, yung atin pong soul winning ministry, yung atin pong choir ministry, ang atin pong music ministry, ladies fellowship, men's fellowship, children ministry. Lagi po natin pag-pray po yan. And let us also pray sa atin pong mga Saturday ministries, sa atin pong mga children centers. 10 children center po yan. Lagi po nating ipag-pray yung availability po ng mga teachers, strength po sa mga volunteers po natin, and also yung presence po ng mga bata po na tinuturuan natin, and also yung opportunity po na masyaran din po natin ng gospel yung mga magulang po ng mga bata pong ito. Let's also pray. Ay, nakikita niyo po yan, nagbubunga po yung atin pong children ministry, yung mga bit po nating mga bata every Sunday. Yung mga nai-invite po nating mga magulang, may bunga po sa atin pong Saturday ministries. Let's also pray for our local international ministries and churches. Pasensya na po, parang anlabo po sa paningin ko. Okay. Una na po yung spiritual growth po ng Living Water Baptist Church Paris under the leadership of Pastor Nelson Cadena. Let's also pray for Italy churches, yung Milan sa Milan po and Como, Italy. And kay Pastor Andy Mananon, kay Pastor Genesis Fermalo. And pag-pray din po natin yung Living Water Baptist Mission, yung kanila pong spiritual growth under the leadership po of Pastor Jabez Orara, and yung mga preachers po na kasama niya po doon. Let's also pray po sa atin pong mission po sa Japan, sa Ibaraki and Matsumoto, Japan, under the leadership po yan nila Evangelist Robert Verba, nila Pastor Mark J, and nila Preacher Sir. Pag-pray po natin palagi yung mga worship place po nila. And let's also pray po sa atin pong Living Water Baptist Mission Canada, yung spiritual growth and yung mga members po nila doon under the leadership po of Pastor Eric Mariano, Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, and Preacher Erwin Castro. May nababasa din po ako sa internet na parang may konting ban po ang teaching po ng Bible ngayon sa Canada, if I'm not mistaken. So, pag-pray po natin. And Living Water Baptist Mission Luzon, ito naman po yung mga local missions po natin. Pag-pray po natin yung Living Water Baptist Mission Luzon under the leadership of Pastor Henry, spiritual growth po ng mga members, and provision po para po sa Olivar family, lalo na po sa darating po nilang baby po. Ayan. So, sa Living Water Baptist Mission Tondo naman po, under the leadership of Pastor Daniel, pag-pray po natin yung spiritual growth din po ng mga members. Let's also pray sa Living Water Baptist Mission Parañaque, provision po for their worship place under the leadership po yan ni Pastor Jonathan Iglesia. And Living Water Baptist Mission Valenzuela, yung kanila pong spiritual growth under the leadership po yan ni Pastor Jason Pangilinan. Lagi po natin silang ipag-pray. And also, lastly po, yung atin pong mission po sa Kalaka, pag-pray po natin under the leadership po of Pastor Darwin Bautista. Lagi po natin silang ipag-pray. Next is, okay, pag-pray din po natin yung JBL-CBC, and under the leadership naman po yan ni Pastor Mark J. Loyola, and lagi po natin ipag-pray yung seminary po natin na magkaroon po ng mga dagdag po na enrollees, and pag-pray din po natin yung mga professors, strength po sa kanila and wisdom,
Alam ko po mag-o-open na po ang atin pong Bible School at the end of this month. So kung meron po kayong desire na mag-aral po about sa Bible, meron po kayong desire na matuto pa, hindi lang po yan para po sa mga full-time workers, kahit po mga normal na member lang po, pwede pong sumali po sa atin pong Bible School. And yung mga kapatiran po natin abroad, lagi po natin sila mag-pray, mga nasa Middle East, mga nasa Southeast Asia, and sa US, pag-pray po natin yan. And yung construction po ng bago pong building sa MIBC Monterrey, lagi po natin din pong ipag-pray. And let's also pray para po sa atin pong mga sick brethren. Let's pray for the good health po ng atin pong mga senior citizen sa atin pong church. Yung kanila pong good health, let's always pray for them. Let's also pray for the safe pregnancy. And malapit na rin po ang delivery ni Ma'am Den Iglesia. Pag-pray po natin. And kay Sister Pinky po. And kay Ma'am Noemi, pag-pray po natin sila. And healing po for Glenda Shell, Eden Segundo, Marisa Tovillo, Lee Alto from cancer po, pag-pray po natin. Yung provision din po para po sa gamutan. Let's also pray po for the healing of Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia. Let's also pray for the healing of Cheryl Silverio para po sa kanyang brain aneurysm. Let's also pray din po para po sa dialysis po ni Brother Warix and yung complete recovery po ni Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sis Aida Amican, and Preacher George's father. Pag-pray po natin palagi. Good health for Nanay Gloria Cabiling and Nanay Antay Vicenta. Healing and strength for Sis Maan's mother, kay Nanay Anita po, and kay Sis Marie. And healing din po and recovery for Pastor Adan Panisales. And healing po for Joseph Lingat's heart condition. And yung healing din po para kay Mary Francis, and good result po para po sa kanyang lab test. And let's also pray for the complete recovery of Ma'am Susan Permites, and good health for Pastor Elmer Permites and sa kanyang pong pamilya. Fast recovery and healing po for Edwin Loyola, and healing for June Jeronimo. Pag-pray po natin. And pag-pray din po natin yung mga kapatiran po natin na meron pong mga businesses, ang Jenlyn and Jenner Publishing House, ang Rego, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, ang Add to Art, Lyra, RMS Transportation Services, Rosemars Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Century Security Services, and ng Harvey's Laundry Shop. So pag-pray po natin yan. Let's also pray po sa mga upcoming activities po ng CYA. Tapos na po yan, yung kanila pong youth rally sa June 12. And pag-pray din po natin yung mga nagta-travel po sa papunta pong iba't ibang bansa. Alam ko po na yung mga nag-travel po sa Vietnam, kay Sister Lina, and yung travel din po ni Sister Jasmine, pag-pray din po natin. And ito po, answered prayer na po ito. Nakabalik na rin po yung mom po ni Darla dito po sa Manila. So, answered prayer po. This time, i-open ko po yung floor po para sa atin pong mga prayer request. Kung meron po kayong prayer request, nandyan po si Brother Joven Kurt at nandito po si Pastor Del on the other side para po kunin po yung atin pong mga prayer request. Sige po, kung meron po tayong prayer request, please raise your hand and then ma-share po natin sa atin pong mga kapatiran. Ayan, sige po. Meron po bang prayer request? Sige po, huwag po tayong mahiya. Okay. Kasama lang din po sa prayer, no, yung health po naming mag-asawa. Recently po medyo hindi po maganda ang aming pakiramdam pareho. Kaya po, pag-pray niyo po kami yung health po namin. Sige po, meron po ba tayong mga prayer request? Any prayer request, please? For safe delivery po ni Sister Del. Ayun po, safe delivery. So just to reiterate, yung safe delivery po ni Den. Sige po, pag-pray po natin yung safe delivery po ni teacher din. Hindi ko po kasi nabasa yung update po sa kanina, sa prayer request. Nasa OR na. Nasa OR naman. Okay, sige, pag-pray po natin ha. Hindi lang po yung safe delivery, pati po yung safety ng bata, safety din po ni teacher din. Sige po. Joven, si Iwan. Okay. Sige po, Brother Yuan. Good evening po, Church. Prayers po kay Mami po. May trangkaso po kasi. Yun lang po. Okay. Kay Ma'am Tin, pag-pray po natin yan, yung mother po ni Yuan.
Okay. Sige po, sino po? Ma'am Melita. Good evening po. Pasama po sa prayer yung safe travel ni Ses pabalik sa Dubai tomorrow. Tapos si Sister Maan po, yung ubo niya po kasi matindi daw, hindi siya nakatulog 2 nights. Okay. Pag-pray po natin yung health din po ni Mami Maan po, 2 days na daw pong hindi po makatulog dahil sa ubo. So, pag-pray po natin. Sige po, any more prayer request? Meron pa po ba? Sige po, Brother JB. Sama niyo po sa prayer request. Ang month na ito, sa aming mga kalalakihan, kasama mo si Pastor Rodel, maliban po sa kami nagse-celebrate ng June, ang National Men's Mental Health Awareness Month. Grabe po yung kinarap namin. Stress po kaming kalalakihan. National Men's Mental Health Awareness Month. Oh, yes, po. Yung buwan din po nila Ate Miriam at nila Ma'am Cindy Kasay, ang Cancer Survivors Month. Pati itong buwan na to, pag-alala po natin kay Sister Hannah at kay Pastor, pasensya na kasi namimiss ko kaibigan natin. Pati yung pag-alala natin kay Pastor Eni, pasensya na rin po kasi nangungulila pa rin ako kay Pastor Eni eh. Pati kayo din mga kaibigan niya eh. Pati ang 6-year anniversary din po ni BFDV sa kanyang pagiging leader po ng VFBC, pag-iingat po nila ni Pastor Mark J. Pati itong June na to, kaming mga nagbe-birthday, next week birthday ko po, kasama po ni Messi. Ngayong mukhang maganda yung senyales kasi first game ng Argentina, yung 3-0, siya nakascore. Mukhang magandang senyales to. Pati yung, of course, syempre, ito, another blessing din sa akin kasi 2 years ago, yung nag-champion ng Celtics, yung JB, si Jaylen Brown. Ngayon, another JB na naman, si Jaylen Brunson, 7-11 ika nga. Mukhang magandang senyales na blessing sa akin to eh. From one JB to another JB din. Lord, mukhang magandang senyales to. Pati yung pinakita ni Messi kanina. Pati yung pag-iingat po sa atin, yung mga upcoming activities din po, pati yung healing po kay Pastor Andre Cantelievs, maging personal unspoken po, pati yung comfort po na ng nanay ko dahil di kami natuloy sa Europe, pati yung pag-prayer request po, yung ngayong taon, yung 60th birthday po ng Tita Joko sa Japan, mukhang yun, there's a chance na makasama po kami sa Japan ng 60th birthday ng Tita Joko po. Thank you po, paalala ko, birthday namin nila Sister Millet at itong kasama po si Pastor Rodel. Ka-birthday namin ni Messi, next year, June 24, 3-0 nga, siya nga nag-score kanina sa Argentina eh. Thank you po sa blessings po nyo. Salamat po, church. At salamat po, unti-unti na akong gumagaling sa gout. Kahit di pa ako nakakatakbo, nakakalakad na po kapapanamas. Thank you sa prayer church. Thank you po. Amen. Thank you po, Brother Messi, JB. Ayan. Salamat po. Meron pa po tayong mga prayer request? Any more prayer request po? Sige po. Kung wala na po tayong prayer request, paalala ko lang po, pag-pray po natin si Ma'am Tin, yung kanya pong trangkaso po. And let's also pray po for the safe travel po of Sister Ces and also kay Mami Maan po. We miss her today. Yung sakit po ni Mami Maan, pag-pray po natin yung kanya pong ubo. And may I request po na tayo po ay mag-partner-partner. And then, encourage ko po lang din po yung mga bata po natin na kasama. Mag-pray din po sila. Partner-partner po tayo sa ating pong prayer time. And then, after that, I will close in a short prayer. Sige po.
us close in prayer. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa kalayaan na kami po ay makalapit po Panginoon sa inyo. Salamat po Panginoon dahil alam ko po Panginoon na dininig niyo po Panginoon ang aming pong panalangin dahil kayo po ay matuwid na Diyos at alam niyo po Panginoon ang aming pong mga pangailangan. Dakilang Ama, dalangin ko po Panginoon na kayo po ay siyang duminig Panginoon sa amin pong mga panalangin. Nga po Panginoon, matuto po kaming magtapat. Matuto po kayong magtapat po sa inyo Panginoon. Also Panginoon, kayo po Panginoon patuloy na siyang maggabay po sa amin habang inaantay po namin ang sagot po ninyo Panginoon sa amin pong mga panalangin. Salamat dakilang Ama, kayo pa rin po ang siyang mapupurihan sa lahat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakasarap pong lumapit po sa atin pong Panginoon. And this time po, i-welcome naman po natin ang bawat isa. Tumayo po tayong lahat. And awitin po natin ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay maganda. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. This time, magkamayan po tayo, ngitian po natin ang bawat isa. If you know my Savior Jesus, what a happy life it will be. If He's your Savior too, will change your life completely. If you just accept Him too, just receive your friends today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. As we go back sa ating pong mga respective seat po, samahan niyo po kami. Let's sing once again to the Lord. Awitin po natin Passion for Souls. Amen. Give me a passion for souls, dear Lord, a passion to save the lost. Oh, that thy love were my all untold, and welcome at any cost. Jesus, I long to be with thee. Men who are lost and constantly sinning. Oh, may this song be one of beginning the story of pardon to tell. Come on. Though there are dangers untold and stern, confronting me in the way, willingly still would I go, not turn, but trust thee for grace each day. Come on, everyone, sing it. Jesus, I long to be with thee. Men who are lost and constantly sinning. Oh, may this song be one of beginning the story of pardon to tell.
a struggling me. For the last time, everyone. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. Oh, may this song be what a beginning, the story of pardon to tell. Amen. Maaari na po tayong umupo, and this time pakinggan po natin ang tanging bilang.
And praise God po sa napakaganda pong mensahe po ng awitin at alam ko po na ininanda po niya ng ating pong puso sa pakikinig po ng salita po ng Diyos na ihahatid po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Mari Gatdula. Amen. Good evening po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong gabi? Amen. We're so happy po at nakabalik na po kami sa Pilipinas. Thank you po sa lahat po ng prayers po para po sa amin. Pero bago po ako magkwento po ng ilan pong mga karanasan po namin doon ay patuloy pa ating pag-pray ating po mahal na Bishop. Kasalukuyan po siyang nagpe-preach sa Cebu. Kaya alam niyo po, kakagaling lang po ni Bishop doon sa Cebu. Nasa Cebu na naman po siya ngayon. Ganun po ka in demand yung ministry po ng ating pong mahal na Bishop. At alam niyo po, alam natin lahat na napaka-importante po ng ministeryo po ng ating pong mahal na Bishop sapagkat marami pong church, marami pong mga pastor ang nakikinabang sa kanyang pagiging evangelist. At maraming mga kaluluwa po ang naliligtas po. Kaya patuloy po ating pag-pray ating pong mahal na Bishop. Pero meron po siyang bilin mga kapatid. This coming Sunday, kasama po natin ang ating pong mahal na Bishop. At special Sunday po yun sapagkat sa tatlong bagay. Una, kasama po natin si Bishop. Pangalawa po, Father's Day po yan. At pangatlo po, meron po tayong speaker. So, kasama po natin si Pastor Anthony Alsaga ng Dubai. Kaya please, sabi ni Bishop, let's support our service this coming Sunday. Supportahan po natin. At talagang tatuyating special po yung Sunday po na especially we are celebrating the Father's Day this coming Sunday. Third Sunday po kasi ng June talaga ang Father's Day po. Kaya in advance po, no, sa lahat po ng ating po mga tatay, maligayang araw ng mga tatay sa Sunday po yan. Okay, so again, please support our service this coming Sunday kasama natin ating mahal na Bishop. Okay, at the same time, gusto ko lang po i-announce na nagsimula na po yung ating pong SWAT activities, yung ating pong SWAT program. Medyo natigil lang po yan sapagkat alam nyo naman po yung naging preparations po sa kasal po namin ni Ma'am Jessica at alam ko po ang church po ay malaki po ang role doon po sa kasal po na yon at marami pong mga naging activities po tayo dyan itong after po. So sinisimulan na po natin yung SWAT Season 3 kaya kung nalaman nyo po sa inyo po mga SWAT leaders, nagsimula na rin po yung ating pong Everyday Soul Winning. Kahapon po ay time po yan ng gathers. Every Tuesday po, gathers po yan. Every Thursday naman po, team givers, kung di ako nagkakamali. And every Friday, team goers naman po. At yung Monday, Wednesday, at saka Sunday, kung magsasowin po kayo niyan, everybody's, day. Okay, so pwede po kayo mag-sowin. Yung Saturday lang po, hindi natin bibigyan ng points po yan sapagkat meron naman talaga tayong regular soul winning for that. So, if you have questions, pwede po kayo magtanong sa mga SWAT leaders po or pwede din po kayo magtanong po sa akin. So, supportahan po natin sapagkat ang goal natin dito po sa Everyday Soul Winning ay matuto po ang bawat member na mag-soul win po talaga. Hindi lang po tayo basta mag-aya lang ng bisita, kundi tayo mismo actively, we are sharing the gospel to the lost. Because soul winning is not a special trait. Soul winning is not a special gift. Everybody, every Christian should be a soul winner. Amen? Okay, so much for that. Tayo na po tayong lahat. Let's all stand. And ready na po ba tayong makinig ng preaching ngayong gabi po na ito? Amen. Dumating po kami kanina pong 7 a.m. if I'm not mistaken. 6 a.m., 7 a.m. At medyo wala pa po kami masyadong tulog. Sa sobrang dami po namin ginawa for the past 8 days. But sobra-sobra yung blessing po na binigay po ng Panginoon sa amin. Kaya ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayong gabi po na ito, The Purpose of Blessing. The Purpose of Blessing. Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22. And may I request the congregation to please read our main text this evening. If you are there already, please shout Amen. Okay, marami pa pong wala. Sige po, hanapin niyo po yung Proverbs. Katabi po yan ng Psalms. Okay? So, nandiyan na po ba tayo? Amen. Proverbs chapter 10 verse 22. Everybody ready, begin. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. For the second time, babasahin ko po. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. The purpose of blessing. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this evening. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa oras po na ito.
Nawa Panginoon, ang banal na Espiritu, ang Kumilos po, ang magbigay po ng mga salita sa aking bibig. At Panginoon, ito po mensahe po na ito ay maging kalakasan po sa bawat isa po sa amin at maging lalo pong encouragement, Panginoon, sa amin to keep doing the good work at ma-experience po namin ng mga blessings coming from you at ma-appreciate po namin ang mga ito, Panginoon, bilang isang Kristiyano, bilang buhay po. Ito po ang itinakda niyo pong buhay sa isang Kristiyano, ang maging pinagpalang mananampalataya. Thank you for everything, Lord. Ang aming pong mahal na bishop, patuloy niyo pong ingatan sa kanya pong kasulukuyang pagpipreach sa Cebu, Panginoon. Gabay niyo po siya at pagpalain niyo po siya, Panginoon, even po ang kanyang mga kasama. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede ko bang mahilingan yung ating staff na dalhin po yung whiteboard dito? Okay, the purpose of blessing. Sabi po sa Proverbs 10:22, isa po ito sa mga paborito po nating mensahe. Ayan, na-block ako sa sa Direct, bawal yung direct. Okay, so, ang sabi ng salita ng Diyos, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Isa ito sa mga paborito pong verses sa Bible. Alam ko, pag nababasa po yung verse ito, naaalala po natin si Mamita, si Ate Lina. Shout out po sa amin pong ninang Mamita, na galing din pong Vietnam. So, ang sabi ng salita ng Diyos, ang pagpapala daw ng Diyos, ang biyaya daw ng Diyos, nagpapayaman. And He addeth no sorrow with it. Yan, Tagalog, ganda. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Ang ganda po sa Tagalog po, ng translation. Ang sabi rin po sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Now, I have to tell you mga kapatid, lalo na sa mga nanonood po sa atin sa online at kung may makakapanood po ng preaching na ito eventually, na gusto ko pong sabihin sa inyo na when we talk about the blessing of God, dapat po tayo po unang-una, secured po yung ating pong salvation. Kailangan ligtas po tayo. Kailangan meron po tayong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang pinagpapala ng Panginoon, actually ang grace naman ng Panginoon sa lahat naman po ng tao. He is gracious sa thankful and unthankful. Sa righteous and not righteous, unrighteous. Kaya nga yung araw, yung ulan, hindi po yan, wala pinipili po yan. Kristiyano, mananampalataya, ligtas, hindi ligtas, lahat naaarawan, lahat nauulanan. Tama po? So nakikinabang tayo sa mga general blessings. Pero meron pong mga specific blessings na para lang po sa mga mananampalataya. Amen? At yun po yung maganda, na nung tayo po ay iligtas ng Panginoon, hindi tayo na-settle lang sa kaligtasan lang po natin. Actually, if you will think about it, yung kaligtasan pa lang na meron po tayo, enough na po yun para ma-appreciate natin ng Panginoon. It's enough to appreciate the Lord just for the salvation that we have. Bakit po? Imaginein po natin, pupunta ka dapat ng impyerno because of your sins. You are going to hell because of your sins, but because of the salvation coming from the Lord Jesus Christ, hindi ka na pupunta doon sa kapahamakan. Doon ka sa kaligtasan, sa eternal life. Kung papapiliin po ako, kung magiging mayaman ka sa mundo na ito, ikaw ang pinakamayaman. Pero sa impyerno ang punta mo in eternity. Sa kapahamakan in eternity. Magiging maginhawa. May kaginhawaan, may kayamanan. Imagine po, may mansion tayo lahat sa langit. Lahat ng mananampalataya. Kaya ang gusto kong pag-usapan po natin, unang-una po, itong blessings sa pag-uusapan po natin, ito po yung mga blessings na nireserve po para sa mga mananampalataya. Specific blessings po. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, everybody, basahin po natin, John chapter 10 verse 10. The thief cometh not, ready, begin. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang gusto ko muna pong isettle po sa introduction po natin, ang gusto ng Diyos sa mga mananampalataya, hindi lamang ikaw iligtas. Ang gusto ng Diyos, pagpalain ka sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, nagpapala. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon, pagpalain ka. Kaya kung sabihin na wala akong blessing galing sa Panginoon, mali po yan. Sabi nga po, every day is a blessing. Every gising, sabi ni Bishop, every gising is a blessing. So pag gising ko palang blessing na po yun. Lalo kung gigising ka na alam mo na meron kang eternal life.
Kaya importante, kung kayo po ay hindi pa rin sigurado sa inyong pupuntahan, pag kayo po ay namatay, it's important for you to know the way to heaven. If you don't know the way to heaven, i-approach nyo po kami, i-approach nyo po yung ating po mga soul winners para maituro sa inyo na si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa langit. Hindi po religion, hindi po kung ano pa man po ang daan patungo po sa langit. Nung pumunta po kami sa 3 bansa po namin pong pinuntahan, napakaganda po ng mga structures, napakaganda po ng mga experiences, pero alam niyo po, makikita niyo po sa kanila yung kanila pong pagkatali sa religion. Ang lalaking mga rebulto ng ginto, ang lalaking mga structure na magaganda talaga sa mata, pero tied to it is religiosity. Tied to it is idolatry. Alam niyo, isa sa mga nabuhay po sa aming pong puso, habang kami po ay pumupunta po, honeymoon po yun, pero habang pumupunta po kami sa mga lugar, naiisip po namin na kailangan talagang i-spread yung gospel sa buong mundo. Kasi marami pa rin po ang nawawala, marami pa rin po ang naguguluhan, marami pa rin po ang nadidilimnan. Kaya nga po yung wife ko po umiyak po doon sa isang bansa po doon eh. Sabi po nung umiiyak siya, ba't umiiyak ka? Kami nakakaawa yung mga tao dito. Wala ka bang burden dito? Sabi ko, papupuntay mo pa ako dito. Sabi ko, gusto mo i-order na kita ngayon dito. Umiyak po yung aking pong wife kasi kahit magaganda yung mga nakita naming structure, naaalala niya yung mga tao na yun sumasamba po doon. So, alam niyo po, pag naisip niyo po, na pag napunta niyo po yung iba-iba pong mga lugar, kahit ito lang po sa bansa natin eh, kahit Christianity po ang predominant religion dito sa bansa natin, yung Christianity nila, twisted pa rin po. Religiosity pa rin po, idolatry pa rin po. Sumasamba pa rin po sa mga Diyos-Diyos at mga ribulto. Kaya dapat talaga i-preach natin yung gospel po lalo. Para sila po na mga nadidilimnan, maliwanagan sila sa katotohanan ng Biblia at sila din po ay makatamo ng mga pagpapala. Kasi ang gusto ng Panginoon, pagpalain ng isang mananampalataya. At gusto ko pong ikwento po sa inyo at sabihin po sa inyo na sa Bible po, may purpose po kung bakit po tayo pinagpapala ng Panginoon. There's a purpose kung bakit po tayo pinagpapala. By the way po, sa lahat po ng mga nagtatanong po, okay naman po ako sa kinain ko pong scorpion. Kaya ako lang naman po ginawa po yun para hindi nyo na po gagawin. So at least alam nyo na huwag nyo pong kainin nyo dahil di naman masarap. Okay, so anyway po, tuloy po tayo. Ready na po kayo? First point? The purpose of blessing, number 1, to execute commands. Para tayo po ay sumunod sa mga kautusan. And I want to tell you the principle of blessing. The principle of blessing. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 28. Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 28. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. Ang sabi po ng Panginoon sa bayan ng Israel, may blessing kung tayo po ay susunod, kung sila po ay susunod. At may sumpa kung sila po ay susuway. At may katotohanan din po yan sa buhay po ng mga mananampalataya ngayon, na kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay pagpapalain po ng Panginoon. Yan po ang prinsipyo po ng pagpapala ng Panginoon. Pag sumunod ka, may pagpapala. Pag sumuway ka, may sumpa. Ito po nga palang mensahe na po ito ay na-inspire po ito habang nakikinig po ako sa isa po sa mga feasting po ng ating pong Pastor Poy. Kaya habang nag-feasting po siya, nakaisip ako ng idea, nilagay ko na po agad dun sa preaching, sa outline po. Ang gusto ko pong makita po natin dito, may prinsipyo po patungkol po sa pagpapala. At isa sa purpose po ng pagpapala, kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon, ay para patuloy tayong sumunod sa Kanya. Ang tawag sa psychology po nun, positive reinforcement. Pero meron din pong negative reinforcement sa prinsipyo po. Ano po ibig sabihin po nun? Pag sumuway ka, papaluin ka ng Diyos. Di ba po, pag tayo nagpapalaki ng mga anak, kapag makulit yung anak mo, ano pong gagawin niyo po? Paluin, di ba? Papaluin mo para wag nyo nang ulitin, tama? Pero there's another way to teach a child. Okay? Paano po? Para ma-encourage mo yung magandang behavior nila, rewardan mo. So for example, yung anak mo naghugas ng pinggan. Ay, ang galing ng anak ko, naghugas ng pinggan. Kinabukasan, naghugas ulit ng pinggan.
at 3 araw na paulit-ulit na naghugas ng pinggan. Para gusto mong ma-encourage siya na ipagpatuloy yon, o kaya pang-4 na araw, hindi na naghugas ng pinggan. Ay, teka, pagagalitan mo o i-encourage mo? So may 2 way of discipline or 2 way of enforcing the behavior. Una, anak, pag naghugas ka ulit ng pinggan ngayon, may reward ka sa akin. Lulutuin ko bukas sa paborito mong ulam. Ay, sige mami, maghuhugas ako. Excited siya, di ba? O kaya, pinalo mo, ba't di ka na naghugas ngayon? Kinabukasan, naghugas. So may positive reinforcement, may negative reinforcement. Ganon din po. Ang mananampalataya, bilang anak tayo ng Diyos, pag nagkamali tayo, anong gagawin ng Panginoon? Papaluin tayo para mapunta tayo doon sa tamang landas. Para mapunta tayo doon sa kalooban niya. Pero ang isang Kristiyano na masunod sa kalooban niya, anong gagawin ng Panginoon? I-bless. So ngayon, anong ngayon ang purpose ng blessing? Isa sa purpose ng blessing is to keep us or to encourage us to continue obeying the Lord. Habang pinagpapala tayo ng Panginoon, lalo tayo mag-o-obey sa Panginoon. Ay, ito pala yung daan patungo po sa blessing, kaya lalo ako mag-o-obey sa Panginoon. Alam niyo po, marami po tayo nakita po dito po sa church natin na ganun po ang ginawa. Na habang pinagpapala sila ng Panginoon, lalo po silang sumusunod sa Panginoon. At lalo po silang pinagpapala ng Panginoon. Samantalang yung sumusuway sa Panginoon, pinagpapalo ng Panginoon, di ba? So, makulit ka pa rin, ayaw mo pa yung sunod, palo. At ingatan niyo po yan, mga kapatid. Kasi ang sabi sa Bible, merong sin unto death. Yung bang kapag sobrang pasaway mo na, talagang parang ayaw mo sumunod sa Panginoon, papatayin ka na lang ng Panginoon. Oh, don't get me wrong ha, hindi lahat ng namamatay sa Panginoon ay talo yan ng Panginoon. Hindi naman ganon. Meron talagang mission accomplished na talaga. Talagang yun hanggang doon lang itinatag ng Panginoon yung kanyang buhay. So, ang gusto nating makita dito, na isa sa purpose mo ng pagpapala, ay para lalo tayong sumunod sa Panginoon. Opo na po tayo sa New Testament. Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Ang sabi po ng Bible, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ang sabi ng Old Testament, a blessing if you obey, a curse if you will disobey the commandments of God. Ang sabi naman ng New Testament, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Mind you, mga kapatid, hindi po yan karma, ha? Iba po yung ibig sabihin ng karma at wala pong karma sa Bible. Yung karma po ay turo po yan ng mga Hindu at yung karma po ay isang spirito na tinuturo po. Evil spirit nga po yan eh. Okay po? So hindi po ganyan na ang Bible nagtuturo ng karma. Ang tinuturo ng Bible, yung prinsipyo po ng sowing and reaping. At ang sabi ng Bible, kung ikaw ay magsusow sa iyong laman, you will also reap corruption. Pero if you will sow to the Spirit, you will reap of the Spirit life everlasting. Now, ano po ang ibig sabihin po nun, nung sowing to the flesh? Kung ililink mo siya ngayon sa Deuteronomy, edi ibig sabihin po, when you're sowing to flesh, carnality po yun, mga kapatid. Kaya sa Galatians chapter 5, one chapter before po, puro po ang tinuro dyan, walk in the Spirit, ito po yung mga magiging bunga ng flesh, ito po yung ginagawa po ng flesh, ito po yung iwasan natin na ginagawa po ng flesh. Yan po yung topic po sa Galatians chapter 5. Pagdating sa Galatians chapter 6, pinunto po doon na huwag tayong mag-sow sa ating pong laman. Carnality po yung pinag-uusapan doon. Now, kung titignan nyo po sa prinsipyo po ng pagpapala ng Panginoon, disobedience po yun sa will ng Panginoon. So kung ititignan po natin, sa point number 1 po natin, to execute commands, yung principle ng blessing, number 1, so kung ito sowing, ito reaping, so ang sabi, if you sow to the flesh, ano pong i-reap natin? Ano po? Corruption, tama? Or, we can say, when you sow disobedience, kasi kapag flesh po yan, ibig sabihin carnality, you sow a curse.
Tama? Now, if you sow to the Spirit, you reap spiritual or heavenly things. Okay, heavenly things or spiritual things. Life everlasting. So, ang idea po, obedience. Ito po ay blessing. Now, sabi po PNG, spiritual. Ang sabi doon, life everlasting. Ang sinasabi po dito, mga bagay na makalangit. Ibig sabihin, kasi tingnan nyo po, kasama po doon yung mga material blessing na binibigay po ng Panginoon. Pero ang blessing po ng Panginoon, hindi lang material, mga kapatid. Ang blessing ng Panginoon, kasama po dyan yung peace of mind. Kasama po dyan yung eventually, yung eternal life. Kaya nga nilagay ko dyan, heavenly things. Tingnan nyo po, ilang po mga pruweba natin sa sinasabi ko po. Galatians chapter 6 verse 6. A verse before, just before Galatians chapter 6 verse 7, ang sabi doon, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Siyang natuturuan, okay? Thank you, preacher. Siyang natuturuan, hayaang mag-communicate sa nagtuturo sa kanya. Ang ibig sabihin po ng communicate po doon, ay i-bless din niya, maging blessing siya doon sa man of God na ginagamit po sa buhay po niya. Now, if we go to the verse after po ng Galatians 6:9, as we have therefore opportunity, let us do good. Yung do good po dyan ay hindi kindness. Ang do good po dyan ay generosity. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. So pinapakita po dito, if you sow things, di ba? Sa ating pong spirit, heavenly investment, spiritual investment, tayo po ay mag-reap din ng mga spiritual blessings. At yung blessings po na pinapakita po dito, ay yung blessings po na hindi lang basta material, kundi lahat po ng heavenly blessings na tinutukoy po sa Bible, katulad po ng peace, and eventually po, yung life everlasting. So sana po malinaw po yan. Isa po sa principle po natin, o yung principle of blessing, if you obey the Lord, you will reap blessing. If you disobey the Lord, you will reap curse. Colossians chapter 3 verse 2. Nandiyan pa po ba kayo? Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Dahil pinapakita po nito ay yung things on the earth. Ito po, things above. Kaya nga kasama na rin po dyan yung soul winning. Investment din po yun. Pagpapalain din po tayo ng Panginoon pag tayo po ay nag-win ng mga souls. Kaya nga sa pag-aaral ko po ng Bible, the keys to blessings, soul winning, pag-support sa ating pong mga pastor, pag-support po sa ministry, yan po ay mga keys to mga susi po para tayo pagpalain po ng Panginoon. I-contrast po natin yung Colossians chapter 3 verse 2 sa Philippians chapter 3 verses 18 and 19. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Kaya ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, dapat nakatutok po tayo, hindi dito po sa material aspect dito sa lupa, kundi po, doon po tayo sa langit nakatuon. Doon po tayo sa langit nakatingin. Now, hindi masamang magpayaman dito po sa lupa. Kaya nga meron pong charge sa mga rich dito po sa Bible. In fact, kung magiging mayaman ka dito sa lupa at gagamitin mo yan para po sa mga makalangit na gawain, ay pinagpala po yun na buhay. Ang nakakalungkot po, kung pinagyaman ka ng Panginoon dito sa lupa, pero ginamit mo siya to sow fleshly things. Ang ending po niyan, corruption. Ang ending po niyan, curse. Kaya kung tayo po pinagpala ng Panginoon, di ba sabi po ni Bishop, ang blessing po, dapat lalo tayo mapapalapit tayo lalo sa Panginoon. Blessing should make us closer to God. Yan po ang sabi po ng ating pong mahal na Bishop. So ang takeaway po natin, sa una po nating puntos, that the purpose of blessing is to execute commands so that you can continually obey the Lord. If you obey, God will bless you. You are blessed so that you can continue obeying God. Paano naman po yung mga nagsasabi na, PNG, sumusunod naman ako sa Panginoon, pero bakit parang puro pagsubok yung buhay ko?
Bakit parang walang blessing? Ba't puro pagsubok yung nangyayari sa buhay ko? Tatandaan po natin mga kapatid, even if we are obeying God, ang trials po, para po yan sa pananampalataya natin. Trials are for your faith. And patience is a test of obedience. Patience is a test of obedience. James chapter 1 verses 2 and 3. James chapter 1 verses 2 and 3. Nandiyan po ba kayo? Sige ba? Kayo po ang magbasa. Everybody ready? Begin. So tandaan nyo po, pag meron tayong trial sa buhay natin, merong inaayos ang Panginoon sa pananampalataya natin. Kapag may mga trials po sa buhay natin, fino-forge ng Panginoon yung faith po natin. So again, while you are on trial, and it seems like you don't experience the blessing that you desire, tatandaan po natin, kailangan nating maging patient. We need to wait on God's timing. Kaya natin mag-endure. Kaya natin maging matatag. Kasi patience is the test of obedience. Kaya pagdating sa James chapter 1 verses 16 and 17, di ba? James chapter 1:23 tayo. Pagdating ng 16 and 17, ano po sabi ni James? Do not err, my beloved brethren. Kasi alam niyo po, pag nasa pagsubok tayo, ang temptation nandun din po. Kapag nasa pagsubok ka, para tumatag yung pananampalataya mo, minsan ang nangyayari sa atin, nagkakamali. Pag nawala yung paghihintay, pag nawala yung patience, pupunta tayo sa pagkakamali na. Kaya ang paalala ni James, do not err, my beloved brethren. Pagdating po sa 17, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Kung tayo po ay magtsatsaga, kung tayo po ay maghihintay, ang sabi po ng Bible, nandun ang pagpapala ng Panginoon. So nandun pa yung idea, do not err. Do not disobey. If you are in a scenario that you are being tried for your faith, you are tried sa pananampalataya mo, do not err. Huwag kang magkakamali kasi ang kasunod nun, sumpa. Pero kapag sumunod tayo, pagpapala. Amen? So, number 1, to execute commands, the principle of blessing. Number 2, nandiyan pa po ba kayo? To encourage Christians. The purpose why we are blessed ay para ma-encourage po tayo at yung mga mananampalataya sa paligid po natin. Now, I would like to talk about the power of blessing. The power of blessing. So, ang sabi ng ating pong main text, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Narinig ko po kay Bishop na sinasabi niya na kung pinagpala ka talaga ng Panginoon, kung binless ka talaga ng Panginoon, hindi ka dapat magkakaroon ng kalungkutan. Hindi ka dapat magkakaroon ng sorrow, ng sadness. Kasi kung blessing ng Panginoon yan, magpapaligaya po sa atin yan. Yan ang purpose po ng blessing, to encourage us to serve God more, to encourage us to glorify God, to encourage us to keep on in our ministries. So, the power of blessing is to keep us delighted and to be a demonstration. To keep us delighted, mapaligaya tayo, and to be a demonstration. Alam niyo po, marami pong taong nakatingin po sa atin. Ang kinin po natin, na isa po sa kapangyarihan ng mga blessings sa buhay natin, yung bang kaya nitong magbago din ng mga buhay sa paligid din po natin. Natatandaan ko po, nung ina-pray ko po yung first fruit, sa buhay ko po, no, marami din pong, may mga sumunod din pong mga mananampalataya. So nakita ko po, na kapag ginagawa mo isang bagay na maganda sa harapan ng Panginoon, yung mga taong nakatingin din sa'yo, gagawin din po nila. O isang illustration din po, di ba na isa sa napansin niyo po sa akin, lagi po ako may dalang alcohol. Kasi ako talaga, ma-alcohol talaga ako sa kamay. Hindi po ako nung nadidiri po sa inyo, pero lagi po ako may dalang alcohol. May nakausap ako dati na isang mananampalataya, sabi niya, alam mo PNG, pati ako nag-alcohol na rin dahil nakikita kitang nag-alcohol. So nagagaya din po nila, yung tinitingnan po nila sa'yo. So tayo po, may mga nakatingin po sa atin. So kapag tayo po ay pinagpapala, magtatanong din po sila, paano ka ba pinagpapala ng Panginoon? So ilan na po ba yung mga nakita po natin dito po sa church na naggayahan lang naman po?
Tapos sila din naman po, di ba, pinagpala ng Panginoon. Kung matatandaan po natin, paano ba pinagpala ang Villa family? Paano ba pinagpala ang Luwalo family? Paano ba pinagpala ang Balbado family? Paano ba pinagpala ang Aguilar family? At marami pa po mga pamilya po dito po sa ating church. Hindi ko na po iisa-isain, baka may magtampo po sa akin. O pati ito Tumulak family. Kung paano mga naggayahan lang po sila eh. Tama po ba, Pastor Poy? Di ba? Gumaya lang din po naman kayo sa mga pinagpala pong mga nauna. Kung paano nila sila pinagpala, nalaman nila pag susumuporta pala sa pastol, ay pagpapalain ng Panginoon, eh nasa Bible naman po talaga yon. Hindi po sila sumasamba sa pastol, nagmamahal po sila sa pastol. Habang ginagawa po nila doon, pinagpapala sila ng Panginoon. At yung mga taong nakatingin sa kanila, nagtanong, paano ka pinagpala ng Panginoon? Nagsuporta kami sa man of God. Nagsuporta kami sa ministry. So ginawa din po nila. Pastor Poy, nangyari din po ba sa inyo? Yun ang prinsipyo ng blessing. At yun ang kapangyarihan ng blessing. Hindi ka lang niya pasasayahin. Hindi ka niya paliligayahin sa buhay mo. Magtuturo din po yan sa ibang mga tao. At yun ang importante po, na habang ginagawa po natin itong mga bagay po na ito, di ba, na yung mga tao sa paligid din po natin, ma-share din natin sa kanila kung paano din po sila pagpapalain ng Panginoon. Kasi wala naman pong maraming paraan para pagpalain ng Diyos. Simple-simple lang po, just obey God and you will be blessed. Yun lang din ituturo po natin, i-obey yung Bible and you will be blessed. Young people, yun lang din po ituturo namin po sa inyo. Kung gusto nyo pinagpala na buhay, huwag na po kayo mag-desire ng kung ano-ano. Sundin nyo lang ang kalooban ng Panginoon. Kahit sabi mo, gusto ko maging doktor para yumaman ako. Hindi lahat ng doktor naging mayaman. Gusto ko maging engineer para maging mayaman ako. Hindi lahat ng engineer naging mayaman. Gusto ko maging piloto para maging mayaman ako. Hindi lahat ng piloto naging mayaman. Ang kailangan mo lang, sundin yung kalooban ng Panginoon. Kasi baka pinipilit mo maging piloto, pinipilit mo maging teacher, pinipilit mo gusto pala ng Panginoon, pastor ka. Kahit pilitin ko sa buhay ko na maging bankero ako, maging mataas ako sa corporate world, pero ang gusto ng Panginoon, magpastor ako eh. Alam niyo po kung bakit na-enjoy po namin yung blessing sa buhay po namin kasi sumusunod lang po kami sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sobrang pasasalamat ko po sa ating pong mahal na bishop na siyang naging demonstration din para sa amin. Kasi sino mag-aakala na si bishop, di ba, sino lang po ba siya dati? Ano lang po ba yung naabot niya po sa buhay? Pero nakalibot po sa halos sa buong mundo na po. Nakakilala ng marami pong mga tao. Kumbaga, nakita natin yung pinagpalang buhay. Kasi wag po natin lilimitahan kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin kapag tayo sumusunod po sa Kanya. Minsan meron kasi tayong kagustuhan. At meron pong kagustuhan ang Panginoon para sa atin. Tatandaan niyo po, di ba? Our Father knows what's best for us. Kaya kung ang gusto ng Panginoon, ito ang para sa'yo, ito ang gawin mo. Kaya nga naging ano ko po, ang pangarap ko sa buhay ay kung ano ang pangarap sa akin ng Diyos. Kaya mga young people, yan dapat ang pangarap nyo po sa buhay nyo. Kung ano ang pangarap ng Diyos para po sa inyo. Kasi baka mamaya, punong-puno kayo ng pangarap, pero wala naman pala sa kalooban ng Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ka magiging maligaya sa buhay na yan. Ang tanging kaligayahan lamang sa buhay ng isang Kristiyano ay kapag nasa kalooban po siya ng Panginoon. And that's the power of blessing. Habang nakikita natin yung mga ibang mga Kristiyano na pinagpapala sa kanila, huwag kang maiinggit sa kanila. Ang gawin mo, gayahin mo sila. Habang may pinagpapalang kapatiran natin dito, huwag kang maiinggit. Ang gawin mo, tanungin mo sila, paano ka pinagpapala ng Panginoon? At gayahin mo yun. Nakakatuwa po kung paano po pinagpala ang mga iba-ibang mga families po dito po sa ating pong church. At saka alam niyo po, napansin ko po, kapag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, hindi lang ikaw ang pagpapalain, pati pamilya mo. Kapag sumuway ka sa kalooban ng Diyos, hindi lang ikaw masusumpa, possible pati pamilya mo. Narandaan niyo po si Jonah, sumuway sa Panginoon, siya lang po ba'y naapektuhan? Hindi po. Pati yung mga nasa barko, naapektuhan. Pero nakita po natin, sa buhay ko po, testimony ko po yan na nung ako po ay nagsuko ng buhay ko po, isa sa mga pwede naming maging ni kapatid, paano na yung maging provision sa buhay po namin?
Pero grabe po, nung nakita ko po sa buhay po namin, nung nagsuko ko ng buhay, pinagpala yung kapatid ko. Eh syempre, magiging isa yan sa mga supporter po magiging supporter ko po, kumbaga. So hindi lang siya binigyan ng asawa na supportive din, 'di ba? Shout out kay Franchet kasi sabi niya hindi ko siya lagi na siya shout out. So, nakita ko po sa buhay ko po, sumunod ako sa Panginoon, pinagpala yung mga kapatid ko, pinagpala yung pamilya ko. Kaya huwag kang matatakot sumunod sa Panginoon. Huwag kang matatakot mag-obey sa kalooban ng Panginoon. Pero kapatid, kung susuway ka, tatandaan mo, kung gagawin mo yung kalooban mo at hindi kalooban ng Panginoon, meron pong sumpa dyan. Tignan niyo po Psalm chapter 34 verse 2. Psalm 34 verse 2. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Isaiah chapter 12 verse 4. And in that day shall ye say, praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. Psalm 145, 4-6. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works, and men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness, so that others will know what to do, and others will praise God too. Pag nakita po natin, dito po sa kapangyarihan po ng pagpapala ng Panginoon, God's blessings, I am blessed. It will keep you happy. It will make you happy. And if you are blessed, others will look at you. Okay? Next, others will imitate you. And ano pong ending? They will be blessed. At mag-repeat po yung cycle. Kapag sila po ay pinagpala, others will look up to them as well. Others will imitate them as well. And others will be blessed as well. So maganda po, habang pinagpapala tayo ng Panginoon, lalo tayong sumunod sa Panginoon. Habang pinagpapala tayo ng Panginoon, isa sa purpose ay para maka-encourage tayo ng mga mananampalataya. Para ikaw ma-encourage ka mismo sa buhay na ito at ma-encourage mo rin yung mga kapwa mo mananampalataya. Kaya yung yaman, yung pagpapala, gagamitin natin to encourage people, not to divide people, hindi para tapakan ng ibang mga tao, hindi para maging preeminent sa ibang tao, hindi para maging mayabang o magmalaki, hindi para maging boss tayo dahil meron tayong yaman o pagpapala, kundi yung pagpapalang binibigay ng Panginoon ay para lalo tayong ma-encourage at maka-encourage ng mga mananampalataya. Amen? Okay, number 1, to execute commands, the principle of blessing. Number 2, to encourage Christians, the power of blessing. And number 3 and last, to exalt Christ. Ang purpose po kung ba tayo pinagpapala, para natin ma-magnify ang Panginoon sa buhay po natin. And there's a process, the process of blessing, the process. Ang sabi po na Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Dahil po tayo ay pinagpala, ang end result niyan is to exalt the Lord Jesus Christ, to exalt our God. And the natural response of a blessed man is to give praise to God. Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan po ang sabi po ng salita po ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin yung Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Walang kalungkutan sa pagpapala ng Panginoon. At kapag pinagpala ng Panginoon, talagang mamamagnify mo na itong blessing na to ay galing sa Panginoon. Kung titingnan po natin, man's part and God's part. Yan. Sa part po ng tao, ang gagawin po, obey.
Ano po ang gagawin ng Panginoon? Pag nag-obey po tayo. Ano po? Curse? Bless. Okay? So, pag tayo po ay nag-obey, i-bless tayo ng Panginoon. Ano magiging kasunod po na part naman ng tao? Ang susunod dyan is praise or thanksgiving. Ano magiging part ng Panginoon? Ano kasunod po niyan? Glorified ang Panginoon. So, when we obey, we are blessed by God sa part po ng Panginoon. Ang kasunod niyan, pag na-bless na po tayo, pupuli natin ng Panginoon. Ano nga yung magiging end result? Mamamagnify, mag-glorify po ang Panginoon. And that's one purpose of blessing. Hindi lang basta, di ba, to keep you from obeying God. I mean, to make you obey the Lord, to encourage yourself and the other Christians as well, and to also exalt our Lord, to exalt Christ. So, ang mapoproduce po sa isang thankful Christian, after all of this, obey, bless, praise, glorified ang Panginoon. Ang kasunod po niyan, pagpatuloy po yung pasasalamat ng tao, obey again. Babalik lang po ulit sa umpisa. So, ang production po niyan sa isang thankful Christian, obedience pa rin po. Pero meron po diyang better scenario sa buhay po natin or situation. May increasing reward. May promotion na tinatawag po ang Panginoon. So if you keep on obeying, hindi hanggang dyan lang yan. Kasi walang limit ang blessing ng Panginoon. Amen? Wala pong limit ang blessing ng Panginoon. So pag tayo po nag-obey sa Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon, pag nagpasalamat tayo sa Panginoon, papupulihan natin ng Panginoon. Amen? At uulit-ulit tayo sa proseso. We will obey again the Lord so that we will be blessed again. Pero this time, increasing yan. Ibig sabihin, yung reward ng Panginoon, may promotion din po yun. You break the process, you stop the blessing. Sige, ulitin po natin yan. You break the process, you stop the blessing. One more, ready, begin. Mga kapatid, disobedience keeps you far from God. Obedience makes you closer to God. Sin keeps you far from God. Blessings should make us closer to God. Kaya sana sa simple po ating pag-uusap na ito at sa mga pinag-aaralan po natin na patuloy po tayong sumunod sa Panginoon, tayo po ipagpalain ng Panginoon. Patuloy po tayo maging encouragement sa mga tao sa paligid po natin para sa din po ay pagpalain din po ng Panginoon. At sa bawat pagpapala na meron po tayo sa buhay natin, nawa po ang namamagnify po talaga ang Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon po hindi na po mamamagnify sa blessing na meron po tayo, pwedeng kunin ng Panginoon po lahat ng yan. Kaya mag-assess po tayo palagi. Sa bawat blessing na nakukuha po ba natin, talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon? Panginoon po ba ang namamagnify? Kaya nga importante po yung blessing report. Sa blessing report po, dapat po ang talagang nire-report natin yung mga pagpapala po na na-receive natin sa ating pong buhay. Ang blessing report po ay hindi po pagkukwento lang ng mga nangyari sa buhay mo. Ang blessing report po ay pagtataguyod po at pagtatatag ng gawa ng Panginoon sa buhay po natin. Paglalahad ng greatness ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya paalala po sa mga nagbe-blessing report po dito sa ating church, wag naman po yung daily activities po yung ating po ikakwento, kundi yung talagang blessing po ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi yung po ang importante na marinig po ng mga tao so that they too can be inspired to keep on following God. Kasi baka mamaya may nakakanig po sa inyo habang nagbe-blessing report kayo, susuko na sa gawain ng Panginoon, susuko na sa pananampalataya nila. Pero nung narinig kung paano ka pinagpala ng Panginoon, kailangan ko lang pala maghintay. Kailangan ko lang pala maging patient. Kailangan ko lang pala magpatuloy. Para sila po ay mapapala din ng Panginoon. Kaya importante po yung blessing report, mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, i-declare natin yung greatness ng Panginoon sa buhay po natin. That's part of our thanksgiving po sa buhay po na ito. Sobra pong dami po ng pagpapala ng Panginoon. Mula po nung nag-camp po kami dito po sa Puerto Galera. Tapos susunod po yung mga activities. 31 po yung ating pong, yung nag-profess po na sila po ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-preach po ng inyong lingkod. Yun pa lang po ay malaki na pong pagpapala po sa akin.
At sa amin po, bukod po sa nakapunta po kami sa isang napakaganda po na lugar, na ganun lang po yung ginastos po namin, pero ang ganda-ganda pong lugar yung puntahan po namin. Talagang pagpapala po ng Panginoon. I can only declare the goodness and greatness of God in my life. Tapos grabe po yung favor po na talagang salamat po sa De Vega family at kami po ay nakapunta po doon po sa ibang bansa at na-enjoy po namin yung time po namin. Kahit po napagod po kami sa mga biyahe-biyahe po namin at nakakain kami ng kung ano ng mga pagkain, pero grabe po yung biyaya ng Panginoon sa amin pong buhay. And I would like to, lalo na sa mga young people, I would like to tell you mga kapatid na kung gusto nyo ng pinagpalang buhay, kung gusto nyo ma-experience yung mga nakikita nyo sa ibang mga Kristiyano, keep obeying God. Huwag kang magmamadali. Kung hindi pa kalooban ng Panginoon na mag-boyfriend, mag-girlfriend, huwag ka munang magganon. Hintayin mo pa, pagpalain ka ng Panginoon sa relationship mo. Pero pag si Pastor Jabez na, Pastor Jabez, palagi ko, panahon na, medyo matagal na yun. Kaya, bilis-bilisan mo naman, Pastor Jabez, di ba? I mean, ang ibig ko po sabihin, mga kapatid, kung gusto ng pinagpalang relasyon sa buhay, sumunod ka muna sa Panginoon. Paano ka susunod sa Panginoon? Sumunod ka muna sa mga magulang mo. Sumunod ka sa iyong pastor. Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Huwag ka muna magmamadali. Kasi minsan mapupunta ka sa sumpa kapag ikaw ay humiwalay sa kalooban ng Panginoon. Ganun din po sa atin pong lahat. Kahit anong edad nyo na po sa buhay, kung minsan na-feel nyo parang hindi fulfilling yung buhay nyo, iba kailangan nyo lang sumunod sa Panginoon. Sumusunod naman ako PNG, keep on obeying God. Hayaang Panginoon ang mag-reward sa atin. Kasi ang Panginoon naman, hindi naman, kumbaga yung proseso of getting the blessing, it's the same. Just obey the Lord. Follow the scriptures. Yan po yun. Pero kung anong klaseng blessing ang bibigay ng Panginoon, yun ay iba-iba sa atin. Ibig sabihin, kung ano ang pangangailangan mo, yun ang ibibigay ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Bishop, hindi naman lahat ng hiniling natin ibibigay ng Panginoon. Kasi minsan yung hinihiling natin, hindi naman yun ang nararapat para sa atin. So kung anong blessing na bibigay ng Panginoon, be content, be thankful, at tandaan nyo ang gusto ng Panginoon to have it more abundantly. The blessing of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. Sige po tayo lahat. Let's all stand. Kung may mga first-time visitors po tayo, ay maaaring samahan po ng ating pong mga counselor para sila po ay masyaran po ng importanteng mensahe po ng kaligtasan. Pero sa ating pong lahat dito, huwag na po natin patagalin po. I-open na po natin yung altar po. If you are blessed, if kinausap ka ng Panginoon sa mensahe po na ito, if you have commitments to God this evening, it's time for you to pray here in the altar. If you just want to thank the Lord, pwede rin po, lapit po tayo dito sa altar. Sama-sama po tayo manalangin. Grabe yung Panginoon, no? Hindi mo naman deserve pagpalain. Hindi naman lahat ng oras na sumusunod tayo sa Panginoon, nasusunod natin siya 100%. But we can always go back to the path. We can always remember the purpose. We can always go back to the process. Obey God and you will be blessed. Execute His commands. Encourage yourself and other Christians. And to magnify, to exalt the Lord. Yan po yung purpose kung ba't pinagpapala tayo ng Panginoon. We just have to go back always to these purposes. Palagi tayong pagpalain ng Panginoon. Dear Father in Heaven, salamat Panginoon sa aming pong mensahe na napakinggan. Patawad po sa aming pong mga kasalanan, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga biyayang binibigyan niyo po sa aming pong mga buhay. Nawa Panginoon, ito po'y nagpaalala po sa amin ang mensahe po na ito to keep on following you, to keep on obeying and trusting you, O God. Your perfect timing, O Lord. Huwag nawa kayo, Panginoon, mapunta sa lugar ng pagsuway. Kung kami po, Panginoon, ay sa trials and temptations,
Nawa, bigyan niyo po kami ng patience, O God, ng wisdom, O Lord, upang patuloy po na sumunod po sa inyo hanggang sa ma-reach po namin ang blessing, O God. Kung kayo, Panginoon, pinagpala po patuloy, nawa, Panginoon, maging inspirasyon po kami sa mga mananampalataya so that they too can follow you and they too will be blessed. Nawa, Panginoon, gamitin po namin mga pagpapala po namin sa kalalawig po ng inyong ministeryo, hindi para maging mayabang, hindi para apakan ng iba, kundi upang magturo po ang aming pong mga buhay sa ibang mananampalataya. At Panginoon, sa dulo po ng lahat ng ito, ang aming pong buhay, ang aming pong testimony ay magsasabi po kung gaano po kayo ka-great sa aming pong buhay. Kung gaano po kayo kadakila po sa aming pong buhay. Panginoon, you are great. You are gracious. You are good, O God. May our blessings, may our lives, may our testimonies exalt the name of our Lord Jesus Christ. Hanggang kami kunin niyo, Panginoon, nawa, Panginoon, magpupuli po ang mga tao kapag naalala po ang aming pong mga buhay. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, Pastor Norman, and welcome back sa ating pong bansa. Amen. Are you blessed? Amen. Kung tayo po'y pinagpala ng Panginoon Diyos, nangyayang ko pong bawat siyang tumayo. Tayo po'y dadako sa ating pong pagkakaloob. But before we pray, allow me to read ang nakasulat po sa aklat po ng Acts chapter 20, verse 35. Sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Tayo pong lahat ay yumukot pamigid. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po sa mensaheng aming pong napakinggan, na talagang yung pagpapala, Panginoon, ay mayroon pong layunin. Salamat po, Panginoon, sa aming pong pastor, na patuloy na nagpaunawa, Panginoon, sa amin patungkol, Panginoon, sa kahulugan, Panginoon, ng pagpapala, the purpose of blessing. At naway baon pa namin ito, Panginoon, sa aming pong buhay, Christian life, Panginoon, at naway patuloy tayong maalala na yung reason, Panginoon, why we are blessed is to execute your commands, Panginoon, to encourage Christian, at patuloy kayong mapapurihan. And this is what we're going to do, Panginoon. Amin pong ibabalik ang lahat ng aming pong mga pagpapalang tinanggap sa inyo, sapagkat alam namin galing to sa inyo, Lord. Lord, we pray that you will bless anuman po yung malikom, at patuloy niyo po itong magamit, Panginoon, sa patuloy na ikalalawak at ikalalago ng iyong gawain. Pinupuri namin yung pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay maaaring namumpo, at habang tayo po'y nagkakaloob ng ating pong ipaalala po, mauna po yung mga bata, and then ladies at mga kalalakihan. Sing with me. I cannot come before a righteous holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope is fleeting. For He wants me to give a heart that truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat po. Okay, so bago po tayo manalangin, so ilang paalala lang po.
Again, kita-kita ulit tayo sa ating pong pagpuri, pagsamba this coming Sunday. At paalala ng ating pong, narinig na po natin, kasama po natin ang ating pong mahal na bishop. And meron po tayong bisita at Father's Day din po yun. So sana excited po tayo at wag po tayong mawawala this coming Sunday. May Sunday school. Wala muna po tayong Sunday school noon sapagkat meron po tayong bisita. May putot kunchinta. Yan. So tayo pong lahat ay tumayo. All rise. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos muli, salamat at papuri Panginoon sa inyo sa natapos na aming pong gawain. Thank you so much, Lord, sa blessing na mensahe na aming pong natanggap. Patuloy pong pagpalain, Panginoon, si Pastor Norman, Panginoon.